Sumusobra na raw ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban kay VP Sara sa Kamara. Ayon sa ilang kongresista, sana raw ay respetuhin din ng Supreme Court ang kanilang proseso. Narito ang agenda report. Yun nga mga pre, may proseso naman kasi. Bakit hindi nirerespeto? Sa proseso na yan kasi mga pre, hindi naman po hinuhusgahan itong si Sara Duterte. Hindi po. Bagkos, gusto lang malaman din ng taong bayan kung ano yung katotohanan. Kaya nga binibigyan po si Sara Duterte ng chance na sagutin yung mga paratang laban sa kanya. Okay? Pero hindi naman po nagpapakita si Sara, natatakot naman po. Bakit? Kung wala ka namang ginawang mali, bakit ka matatakot? Diba? May mga lawyers ka naman na pwede mag-advise sa'yo. Kung nasa katotohanan ka talaga, dapat ipakita mo yan sa taong bayan na ikaw ay malinis, diba? Oo, kasi ang hindi pagpapakita, ang pag-iwas ay sign of guilt yan, Sara Duterte. Oo, sign of guilt yan. So dapat, kung ano man yung proseso ng House of the Representatives, kailangan din respetuhin po sana ng Supreme Court, di ba? Oo, bakit palagi si Sara yung pinagtatanggol o kinakampihan? Nakakapagtaka naman, di ba? Kaya pala itong si Sara, di ba? Walang pake sa proseso. Kasi meron palang nasa likod. Lalo na tatakbo ka ng 2028 tapos ganyan yung ginagawa mo. Paiwas ka, 'di ba? Puro paiwas, alanganin yung depensa mo. Paano ka mananalo niyan? 'Di ba? Sa kangkungan ka talaga pupulutin. 'Di ba? Hindi ka talaga susuportahan ng mga Pilipino. Alam mo kung wala kang ito yung pagkakataon mo para manalo sana Ito sana yung pagkakataon niya para manalo. Yung ipakita sa mga Pilipino na malinis siya. Ipakita sa mga Pilipino, ito ako haharap ako dyan sa impeachment na yan. Papatunayan ko sa inyo na ako'y walang kapalpakan, walang korupsyon, walang panunuhol. Pero hindi niya po ginawa. Ang sumalba sa kanya, ang always sasalba sa kanya, Supreme Court. Naku. So, ito po, panoorin po natin ang balitang ito, mga pre. At yun na nga, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. So ito na po, panoorin po natin ang balitang ito. Kay Isaiah Mirafuentes ng Abante. Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment campaigns ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstepping na nga ng separation of powers ng executive, judiciary, and legislature yung pag-decide nila ng merits ng case ng Duterte versus House of Representatives. Alam niyo mga pre, ang House of the Representatives, ginagawa lang po nila yung kanilang trabaho. Diba? Kasi kung hindi naman po sila magtatrabaho, hindi po nila papansinin yung isa sa walang bahala nila yung impeachment ni Sara Duterte. Taong bayan naman po yung magagalit, 'di ba? Sila naman po yung malilintikan. O ngayon, ginagawa po nila yung trabaho nila. Ano nangyari? Hindi nirespeto ng Supreme Court ang House of the Representatives. Bakit ganon? Ang tanong po dito ng taong bayan, ang tanong ng mga Pilipino, ang Supreme Court po ba ay one-sided? One-sided po ba yung Supreme Court? Maka-Duterte po ba ang Supreme Court? Yun po yung tanong ng taong bayan. Diba? Maka-Duterte po ba? DDS po ba ito? Tanong po yan ng mga Pilipino. Di po yan panghusga, kundi po ito ay katanungan lamang. Diba? Isa pang tanong, gusto bang isalba ng Supreme Court itong si Sara Duterte? Diba? Marami pong tanong. Ito po'y tanong ng taong bayan na diretsahan ko ng tinatanong sa inyo. Diba? Kasi nakakadismaya, sa totoo lang, yung Supreme Court po. Kinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Tila
sumasobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment, no? Na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch ang Kongreso. No? Kaya nga, ang suma total nito, dahil sa panghimasok ng Korte, kahit yung sa mga detalye na ng rules ng impeachment, ay napagkakait sa publiko. Kahapon, naglabas ng kautusan ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong inihain ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado. Pero nanindigan ang mga mambabatas na hanggat hindi sila pinahihinto ng Korte ay tuloy ang impeachment. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang DR1 na issue ngayon, tuloy ang paglalabas na ebidensya, tuloy ang paglalabas at katotohanan. Yun. At least po, yung nilalabas po nila, ebidensya, katotohanan. Hindi naman po sila gumagawa ng, ebidensya. Hindi naman po sila nagpe-fake news dyan, di ba? Katotohanan po ang pinaglalaban dito. Ay, kung ebidensya naman po yung nilalabas, I think kailangang malaman ito ng taong bayan. No? Kung anong klaseng ebidensya to. Gustong makita ng taong bayan. Di ba? Ang taong bayan mismo nag-aantay. Kasi ang sabi ng iilan dyan, kung walang kasalanan si Sara, harapin niya yan. Patunayan niya sa amin. Para karapat dapat siya sa 2028. Pero kung hindi niya po papansinin yan, at may magtatanggol pa rin sa kanya, sa likod niya, alams na. Ha? Alam na, ang taong bayan kasi hindi mo maluluko yan. Hindi mo malilin lang yan. Diba? Porke na lang sa mga DDS, mga bobo yun eh. Mga uto-uto yun eh. Tatanga-tanga eh. Diba? So, tuloy po natin mga pre. Ganito rin ang posisyon ni House Speaker Bogie D. Git niya, ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Bahagi ng proseso ng pinagbabasihan doon, ebidensya sa batas. Diba? May sinisilip kayong ebidensya, may tinitingnan kayong ebidensya. Yun eh. At karapatan po nating malaman yun. Na kung ano ba tong politiko na to, malinis ba to, magnanakaw. Karapatan po nating malaman yun. Diba? At sana naman, huwag ipagkait sa taong bayan ang karapatan nila na malaman kung ano yung katotohanan. Diba? Parang ang dating dito inilalayo pa sa mga Pilipino yung katotohanan. Mahirap yun. Nako. Isipin nyo yung bansa natin kung palaging ganyan, lubog tayo. Lalong maghihirap yung mga Pilipino. Diba? Habang yung mga naglalayo sa kung ano yung katotohanan, sila yung pumapaldo. Marami dyan. Diba? Inaasa na sa Tuesday, April 14, magpapatuloy ang pagdinig laban sa bise. Ilan sa mga ipinatawag ng Kamara ang isa sa mga defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa at ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ano to? Ulitin nga natin. Defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa. Si Powa, alam naman natin na kay Sara Duterte yan. At ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga po sa 14, ilulutang po yan. Ayan. At sana si Sara Duterte lumutang din para magkaalaman po yung dalawa. Diba? Pero kung in case man lulutang po si Sara Duterte, ito yung mangyayari dyan. Bigyan ko kayo idea. Pag lumutang po yan at na-corner po siya sa tanong, ang gagawin yan, magagalit-galitan yan. Magagalit-galitan, hindi makikinig yan. May sariling mundo yan. Siya yung reyna sa kanyang sariling mundo. Parang ganun yun. Pag na-corner mo siya sa tanong, which is ginagawa din ni Digong yun. Diba? So, asahan nyo yan. Pero ang tanong dito muna ngayon, si Sara Duterte magpapakita ba? Kasi si Ramil Madriaga po, sure po, na darating. Yan, so kabang-abang po yan sa April 14 mga pre. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Abante. So yun lang naman pala yung video mga pre, no? At kayo, anong inyong mga opinion dito? Anong inyong mga reaksyon?
And paki-comment niyo po yan para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang komento mga pre. Ayan. So, yun, abangan niyo po mamaya yung mga susunod nating video at hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. May Facebook, TikTok po tayo. Paalam po muna pansamantala.